ang worship team, Panginoon, ang hinapon, Panginoon, na pangunahan mo, inanoint mo, Panginoon, God, ang bawat isa, Panginoon, God, Lord, ang mga awit, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga leadings, Diyos, hallelujah. Lord, ngayon din ang mga hawak ng instrumento, Panginoon, bless the anoint mo ang kanilang mga kamay, Panginoon, Lord, na magtugtog, Panginoon, ng mga makalangit na awitin, Panginoon, hallelujah. Lord, ngayon din ang mga dalangin namin, Panginoon, Lord God, ang mga plano at gawa ng kaaway, Panginoon, sa araw na ito, ay wasakin mo, Panginoon, in Jesus' name. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, Lord God, na sa araw na ito, sa umagang ito, nawa, Panginoon, God, tumawa ka, Panginoon, Yes, Lord. bagay, Panginoon, Lord God, Hallelujah. ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na magtuloy at patuloy ang pagsama, Panginoon, ng Banal na Espiritu, yung presensya sa aming kalagitnaan, sapagkat sa Diyos na yung presensya ay merong paglalakad. Amen. Praise God. Mayroong kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Lord. Lord, patuloy kami na nagsusumaho, nagpapakababa, Panginoon, sa harapan sa mga oras na ito, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Patuloy, Panginoon, ang pagsama ng Banal na Espiritu sa kilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. The Lord, patuloy mo kami, Yes, Panginoon, Lord. ng anumang kakulangan na meron kami, Panginoon. The Lord, pagpasok namin sa bahay ng Panginoon, Lord God, at sa aming Panginoon, nawa pagkakas namin, Panginoon, Lord God, ay puno-puno kami, Panginoon, ng mga bagay na tungkol sa iyo, Lord. Amen. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, pagpalain mo ang pagpupuri namin sa iyo sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang buong congregation, Panginoon. Patuloy, Panginoon, Lord God, ang Panginoon, o sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na pinupuri namin, sinasasalamatan at sinalakad ka, Panginoon, sa ilamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. And praise God. Ngayon po, tinatawagan ko na po ang music team para sa pagpaawit. Amen! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tuloy nga po, ngayong araw ay panibago na naman si Tila. Panibagong lakas ang ating mararanasan at makakamtan. Amen! Kaya nga po, tuloy po tayo ng paningin sa Lord. Tuloy nga po, mga kapatid, na
Diyos na buhay. Amen! Tayo po'y umawa sa Lord. Tuloy nga na tayo ng isang tulad ng kaagila. Tayo po'y kagaya ng agil na nalilipad. At talaga namang mataas sa anumang
Praise God. Pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. At na-bless? Amen. Praise God. Tuloy nga talaga na sa pagpupuri talaga may magpapala, talaga mag-bless ka. Bukod sa nakapagpuri ka, talagang na-exercise pa ang katawan mo, pinabawisan ka. Yun, talaga ng Panginoon. Napakabuti ni Lord, no, sa buhay ng bawat isa. Doon nga talaga na, bago po tayo ako sa pasasalamat, napakahalaga po talaga ng pagpupuri sa Lord. Dahil tunay po na kaya po niyan matukakuin ng mga kung ano man yung mga masamang loob, mga bad spirit, kayang-kaya niyan magpaalis, palayas sa pamamagitan ng pagpupuri mo sa Diyos. Kaya no, pag tayo po tatayo muna at magpupuri sa Lord, ibigyan na natin dahil kayang-kaya po natin magpatalsik ng mga bad spirit, no? Dahil tunay nga talaga na pag tayo po nagpupuri, kasama natin ang Diyos. Nararanasan natin kung gaano kabuti, kadakila, at kabuhay, makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, no? Kaya diniglara natin sa sarili natin na pag tayo po ay magpupuri talagang ibibigay ko na ang buong lakas ko kaysa sa anumang bagay, di ba? Bigyan na natin sa Lord lahat ng tinig, lahat ng lakas natin, ang mga kamay natin, itaas natin habang nakakataas pa at nakakaawit pa tayo sa Lord, no? Sino po ang unang magpapasalamat sa Lord? Amen. Wala, student ako takot. Ako papasalamat po ako sa Lord kasi, yan, praise God. Tingnan ko na yung mga nakaraang araw, talagang, yun nga, nagkasakit ako, talagang nagkaso, ganyan. Talagang salamat sa Lord kasi, muli nga na, napakabuti nga kasi talagang, siyempre, kapag trabaho ka, tapos may sakit ka, talagang hindi pwedeng hindi pumasok, ganyan, hindi pwedeng ma-absent kasi na naman nangyari pag absent mo. Kasi yung medical leave ko, ubus na. Kasi diba, may binigit sa inyo kaalaman, yung mga nakaraangan ng mga first quarter ng taon, talagang balik-balik tayo sa hospital. Talagang gano'n, nagamit ko rin yung medical leave ko. Salamat sa Diyos kasi yun nga po, Martes pala, di ba, nagkaroon tayo ng anniversary. Pag pinaupugahan, talagang nagkaroon ako ng symptoms na, ngayon, parang masakit na rin mga nasimusuan na ganyan, parang kaso na ganyan. Martes, Miyerkules, tapos hindi ako nakatingin ng prayer meeting kasi talagang pag uwi ko galing trabaho noon, talagang sabi ko nilalamig na ako, parang ganyan. Tapos, di nilalamig ka? Nilalamig. Nilalamig, di ba nilalamig sa Diyos? Ginaw. Ako may flu. Eh sabi ko, Lord, kasakit na talaga ng pakaramdam sa makaramdam ko hanggang sa Webes, tapos Friday, di na ako nakapasok. Sabi ko, di na kayo nagsindog. Kasi nga, maski sa magpakaramdam, nagkakarigo, ay syempre, kayo kumatuloy. Amen. Makapasok sa trabaho, tapos doon tayo. Kaya salamat sa Diyos kasi yun nga po, anong Friday nakapagpuhinga ako, tapos hanggang sa, akala ko parang okay na, pero talagang yung talagang sabi ko, kailangan ko ng hilot, may magkakakuha, nasawa kayo, yung hilot mo na ako, sabi ko, may kasakit talaga sa kasama ko kasi, alam mo yung kunting lang kasakit na paglalagdayon, kaya sabi ko, Lord, pagalingin niyo po ako kasi nga, mahirap mo may sakit, tapos, inuubo ka pa, hanggang ngayon parang hinihingal ako, kasi talaga sabi nga natin dito, dahil ikaw na ang papahawad sa Sunday, kaya mo naman. Sabi ko, sige, okay lang, kasi babawi ako sa Lord, kasi nga Sunday doon ako nakapag-church. Sabi ko, babawi ako sa Panginoon, bagamat yun na, kaya naman lang, basta wala lang akong lagnat, okay na yun. Kahit na parang may hinihingal pa rin, ganyan, bagamat. Pero sabi ko, Lord, salamat po sa kagalingan na ipinagpapalala sa bawat isa kasi alam ko na hindi lang ako yung nagkaladat dito, nagkakas dito, karamihan po sa outside, talagang nakaranas ng lagnat, pero salamat sa Diyos kasi patuloy na kagalingan sa bawat isa. Tapos salamat din po ako sa Lord kasi yun nga po, yung sa trabaho, talagang
ang daming nangyari. Yung tipong, di ba, naglagnat ako, tapos, kinamandihan, pabalik ko sa trabaho, sobrang stress, kasi sabi ko lang yun, kasi talagang hindi pa ako nakaka-recover sa sakit, pero yun nga, stress sa trabaho, kasi yun nga po yung, parang yung binok ko na tawag ito, yung plane ticket, tsaka yung hotel accommodation, aalis papunta ng Saudi. Sabi tuloy sa Indonesia, hindi tutuloy kasi may nangyari pala doon sa Indonesia na mga rally-rally, so hindi daw safe. Sabi ko, hello, so nakaka-stress sa point na hindi sure kung ma-refund yung plane ticket tsaka yung hotel kasi yung laki noon. Sabi ko, talagang wala akong ipag-inisip ko, Lord, samahan niyo po ako dito, alam ko na na hindi ko kayang magicin to, hindi ko kayang, wala akong makausap kasi nga hindi parang occupied lagi yung customer service. Sabi ko, hindi ko na bahala dito kasi alam ko na kung paano mo sinasamahan ng araw-araw ang mga anak mo. Ganun rin po ako sasamahan ngayon na nai-stress ako. Salamat sa Diyos kasi tunay nga napakadakila ng Panginoon kasi parang pinabukasan kasi hindi lang matulog, ganyan-ganyan. Sabi ko, kailangan talaga ma-refund yun, ganyan-ganyan. Salamat sa Panginoon kasi pagtingin ko sa app, na app ng Trip.com, refund, na-approve yung refund ng hotel, fully talaga, as in, sabi ko, buti lang, di 50%, di 75%, sabi ko, thank you Lord, kapatid ko talaga ako, pero tuloy nga na yung plane ticket talaga, hindi na talaga na-refund buo, kasi, kung syempre, abala din yun sa Philippine Airlines, syempre, nabuko na yun, kung ayos makuha na yun ng ibang gano'n. So, may bawas talaga, sabi ko, Lord, salamat mo, pagamat ka nun, na umukay din naman yung sabi, okay, sige, okay. Parang justify ko din naman yung nangyari. Nagpapaliwanag ng English ito. Nagpupunta na lang at kaisihan pero si Carabao. Salamat. Carabao English. Salamat sa Diyos sa karunungan at kaalaman talaga na ikinagkakaroon sa bawat mga anak na talaga naman. Kaya nga sabi ko, lagi kong sinishare din sa kami talaga pa nagsishare na kami mag-asawa na kumbaga na sa maliit na bagay pagkatiwala mo sa Diyos, ano pa kaya yung yung malaking bagay pagkatiwala mo sa Diyos, ano pa kaya yung maliit na bagay. Kaya salamat talaga sa Panginoon, pinagdakila talaga ang Lord, kaya sa kanila naman po ang papulit sa salamat. Amen. Sino pa po ang susunod na magpapasalamat? Huwag po sa inyo. Okay. Nangangalbet siya daw. Mas masanay na? Iguay na, depende sa nagkakapot. O, di ba? Yan, masalamat kay Lord. Naginubak na naman. Salamat. Yan, magandang araw po sa lahat. Naging sa Diyos ng buhay. Nais kong magpasalamat kay Lord sa kabutihan niya sa pagsinig sa akin. Yan, lalo na sa pwedeng kasinsyado. Yan, nangyari naman. Tapos yung lalo yung siyempre lalo kong mas magpasalamat yung paggabi kala ko na set up. Nagbiyaya ako kahapon sa Mendes. Gaya kahapon sa Mendes. Siyempre ganda ng gusto ko ng lalaki. Tapos may pinadala sa akin ng ganong bag. Yung bag na siguro mga consume yung laman. Dinala ko sa parang resort yung pinagdalahan. Pagdating ko gubat, hindi nakasya yung sasakyan. Tanging tao lang nakadala. Siyempre motor. Kaya lang yung pagbalong ko walang makita. Pag namatay yung motor ko, talagang totally walang makita. Walang mga street light, walang mga... Kala ko na-set up ako, naantay ko na, tagay na ako sa likod, saktan ba yung gano'n. Wala kayang mangyayari sa akin. Kasi pagtingin ko sa mapa, siguro nasa alagitna naman ang ibat, pakaya ko ito. As yung location doon nakapin, may tawag ko ng tawag, wala pa akong matawagan, walang kasi kahit na anong wala talaga. Matawag si Lord, tulungan niyo ako. Sabi ko, hindi ako alis kay Lord ng walang maghahatid sa akin. Sabi ko, bawa ingatan niyo ako, gabayan niyo ako. Sabi ko, pero kung mawala
naman ako ngayon dito sa ikaw naman. Alam niyo naman na nagtutulong ako. Kung bahala na kay Lord, basta kayo lang pumilo sa oras na to sa ikaw. Yung napanood ko nga sa ano, yung sa, ano sila, nagtitinda sila ng mga pagkain tsaka inumin. Tapos, inutukan daw niya sa Lord, dito tayo magtinda. So, nagtinda sila sa gitna ng disyerto. Tapos sila, paano magkakaroon tinda ang tao dito? Disyerto to. Tapos, may bumagsak na bulalakaw. Bumagsak ngayon yung tao. Na-sold out yung paninda nila kasi kulang pa. Yun yung naalala ko agad sa'yo. Si Lord, magpapadala ako ng tao. Alam ko, hindi lang sa isang tao niya ginagawa yun. Sabi ko, Lord, di ako alis dito. Kasi sabi ko, sobrang delikado na. Maya, dahil nagkaroon ako ng pag-asa, nagkaroon ng ilaw. Tapos sinarang ko agad, mag-asawa, sabi ko, ate kuya, pasensya na po kayo. Sabi ko, pwede bang tulungan niyo kasi may nag-book sa akin, pinakita ko, ito po yung nakapit. Sabi ko sa booking mo, lalabit driver. Sabi, saan ka ba? Sabi ko sa kasi may malaking kami maliit daw namin yung lugar eh. Wala ka rin, yung malaking gumay ba yan? Malaking gubat? Ha? Malaking gubat yun. Kasi malaki tsaka maliit eh, malaking... Baka malaking bato. Parang gumay pa ako gano'n. Basta yun sabi niya, di ba kasi kaso di ko lumabas yung pin. Tapos sabi ko, pwede mo bang samahan niyo ako kasi ayoko na lumabas dito sa sabi ko, hindi talaga walas dito nang walang kasama. Sabi ko, delikado mo ba rito? Yung agad yan lang ko, tapos hindi naman delikado rito. Nakakatakot na talaga lalo pa bago ka sa lugar na to. Pero mababait naman ang tao dito, sabi niya gano'n. Pero siyempre ako sa paningin ko, hindi ako sigurado, tapos di ko sigurado yung mag-asawa niya kung tao talaga, siyempre kung ano nang focus sa isip ko. Kasi nga, siyempre nag-play ako, sabi ko, Lord, samahan niyo ako, sabi niya, kung ituturo kita, maliligaw ka, kasi sabi niya, ba't ka nakarating dito, igitna na ng gubat ko, sabi niya, wala nang dumadaan dito. Sa awa ng Diyos, inatid ako, as in yung pagdating sa akin, hindi lang basta sa katra o kung saan, inatid ako sa mismong, sa mismong daanan ng, yung customer, tapos, pa noon, yung awa ko ng Diyos, talagang kilala pa niya yung maghahatiran ko. May binanggit siya, sabi kasi, may sinasabi siya yung, na malaking bahay na, kay basta yung gano'n. Chutikoy. Parang, Gregorio yan tayo eh. Basta pag sinauna yung pangalan eh. Pag sinauna yung pangalan niya na tapos sabi niya, hanapin mo lang yung bahay ni Cho, gano'n. Tapos, sabi niya, may rock ba? Sabi tanong mo kung may rock, sabi niya, kung may rock, tapos sabi ko, opo, doon mismo, sabi niya, gano'n, tapos, ay, praise God. Sabi ko, Lord, talagang nagpadala ka talaga. Sabi ko, talagang hindi na ako alis dito kahit kumagahin ako. Sobrang nakakatakot. Tapos yung motor ko, 1/4 na lang yung... Kaya sabi ko, pag namatay itong gasolina, sabi ko, pakainin naman ito kasi sobrang dali. Pero hindi na ako alis dito sa akin nalalagyan. Kasi matatakot ko pa yung tunog ng paligid na Kuliglig. Mga kuliglig. Kuliglig. Tapos hindi lang yung may katabi. Mga ganun. Malaka. Yung iba yung palaka, dito yung maingin ako. Ito yung... Ay, Parang nalulungkot. Parang ano kaya yun? Napanood ko sa napanood ko sa kakanood ko ng Facebook na lahat. Yung pag may marinig ka na gano'n, yung cobra yung nakakala mo palaka, na yung gano'n sila umumi. Huwag mong lalapitan kasi matuklaw sa hindi na ako alam ito, baka makasagasa pa ako na... Pero kasi pag motor na, may madadaanan kang mga damuhan. Tapos nalala ko pa si Ate Tess kasi dati, naglalakad lang sa sidewalk. Nakalapak pa ng ahas, sabi ko, hindi na ko ng ahas. Kasi talaga kasi yung gubat, tapos pag namatay ako doon, tanging ako lang yung ilaw. Tapos yung langit, hindi pa nakisama kasi sobrang dilim. Yung baga, nagugulat-gulat kasi nga, pinag-play ko sa Lord, di ba, dito sa lang taong dumarating. Salamat sa Panginoon talaga, sa Kanya talaga pupunta. Salamat kasi talaga, pinatid ako mismo nun sa may lugar. Kaso kinakausap ko yun, pag di ko sa nakamotor, nakawala na, baka umalis na, ewan ko saan pumunta, nawala na. Sabi ko, Lord, salamat talaga, nakahinga ako. Tapos sabi ko, ate, sabi ko yung pin niyo po, sobrang layo sa location. Sabi ko, baka hindi lang 5 kilometro, kasi nasa gitna ako ng kagubatan. Sabi ko, doon ako nakapin. Tapos tinawagan ko lang yung nagano. Sabi ko, kuya, pasensya ka, hindi ko talaga alam dyan. Malaki pala yung lugar na yan. Sabi ko, gano'n pinito na lang sa gitna. Sabi niya, gano'n, at least malapit ka na po sa unahan ko sa bukat. Yung pala, ang layo pala. Sinasabit ng kagubatan. Pero salamat talaga sa Panginoon sa buo. Balik pa ako. Ito, matuloy pa yung mga pagpilipod sa kanya. Kasi yung dapat, niwala ko kay Chris. Maya pa, nung nagdadrive ako, sakto tumawag.
nagkaroon, marami, pinadala siya kasi nagkatry ko sa niya. Oh, nasa ka, ba't ang dilim-dilim niya? Wag mong papatayin niya. Nagkatry ko pang bilis niya. Parang bilis ko patak ko sa oo, wag mong papatayin niya kasi sobrang dilim dito. Tinawagan niya ako. Hanggang di ako nakakarating sa malaking highway, yung kalsada ng Mendes na yun, yung malaking ganon. Asyon sabi ko, wag mong papatayin. Sabi ko, pagka ano, umiyari sa klolo, sabi, nasaan ka ba? Dito sa may ano, may Mendes. Siyempre, kailangan, medyo kahit pa, medyo marunong ka, di ba? Lugar ng mga Nunez yun eh. Oo, Mendes yung Nunez Mendes Nunez. Yun nga sana, screenshot ko yung ano. Nagtanong kayo tatay. Man, kala ko si Lucy nun eh. Kaso, pero talagang, yung pagkilos talaga ni Lord, talagang bagamat nakakatawa, iba nakakatawa, iba, pero ako talagang na-amaze talaga ako ng mga sabi, Lord, buo talaga desisyon ko, hindi ako alis dito pag hindi ka magpapadala ng tao na kailangan sa akin. Pero dahil siguro sa pananampalataya ko na yun, time na yun, nagpadala si Lord, talagang pinatid pa ako, door to door. Imagine, ang daming pasikot-sikot na lilikuan, pero doon pa lamang ko sa yung tao na maghahalig sa akin. Tapos mamaya, umalis na, mamaya, hindi mo na, siguro isa lang ako, pero salamat po talaga, naghihatid niyo ako. Tapos parang nais ko magdala ng maghatid kahit pa paano kunting ano, pag ano ko, wala na. Yung tao, sabi ko, pero Lord, sabi ko, kayo nang bahala ang tumulong. Siguro hindi yung paraan ng ano pag tumutulong tayo sa mga tao. Kasi ako, rider, ang dami kong hinihingi na, hindi niya alam. Hindi ko nakikwento sa kanya. Dami ko talaga hinihilang mga sasakyan. Tapos minsan, pag-world siya, biglas ako na malaki. Tapos minsan, kunti na lang yung dumadating sa akin. Kasi biglas sa pagmumulong hindi. May nakikita ko mga nagtutulak, tatalik ko na nangyari. Naubusan daw ng gasolina. Yung talagang sinasalin ng talaga. Tapos may hinila pa ako nung ano, mag-jowa. Tapos ako, sir, ang laki kasi ng jowa niyo, pwede ba akas niyo lang sa akin? Kasi ang hirap hilahin. Umakas-kas lang yung gulong ko. Sabi ko, hindi ko kayo magagalit. Akas ko na lang sa akin. Barako ko lang yung puti barako kay kayaman. Ano kami, tapos talagang salamat sa Panginoon kasi yun tayo sila puso, pagtulong, tapos hindi ka maghahingi ng kapalit. Yun yung sinasabi na si Lord na yung bahalang magpalit. Kaya sabi ko, Lord, talagang pagkakaya kayo ng talagang tumulong, hanggang malakas ako sa inyo. Tutulong talaga ako. Sabi ko, alam ko, hindi naman ito sa akin kaloob ako eh, kaloob ba niyo. Kapag wala man ako ng kita, alam ko, sabi niyo, mag-ipon ka naman sa langit, hindi dito. Kaya sunod rin sa tinangawa ko talagang salamat talaga kay Lord sa lahat ng bagay na nangyari sa akin, sa buhay ko, tapos pag-uwi ko. Sabi niya, magbilid daw ako ng ano, kalahating ulam. Sabi niya gano'n, kalahati. Tapos sabay mo na sila mami. Tapos yun nga, sabi ko, kung nagutom ako, baka gusto ko ng kalahati. Tapos nag-chat na naman siya, mahal, ayaw daw niya nila mama. Hindi yung dalawang kalahati na pinili ko, isang tuloy. Tatlo lang tuloy kami kumain. Sabi ko, hindi namin ako po sa Lord, salamat talaga. Alam niyo yung gutom. Alam niyo yung gutom na gutom ako pag uwi. Sabi ko, gano'n. So talagang ano, kasi niya, nung badla ko, nilagyan si Kitay. Maka-online sila. Ay gusto niya lang. Sabi ko, paano po ayaw ko ginagawa? Alam ko na kasi, gusto ko rin niya. Sabi ko, ipapastin sana namin kasi yung ano, puro balat yung binanata namin. Yung naman ang natira, ayaw nang kainin. Siyempre, pastin na naman rin, adobo namin. So, tapos sabi ko, maya, dumating si Kitay, sabi niya, tingin niya na lang daw. Pero salamat sa Panginoon kasi, yung pala ng pagbibigay, yung bibigay ng busilak sa kalooban mo, yung pagtulong, yung basta pag yung ano ng pag-express mo ng nararamdaman kasi doon makikita kung ano ka talaga kahit wala ka na ano. Tapos yun pa nga yung mabigat na inano ko, sabi ano pong nangyari dyan, sabi niya, nawalan ako ng gas eh. Ako sabi ko, ate, empty na rin to, sabi ko may lamang pa to. Sabi ko, sasalinan ko talaga kayo ngayon, sabi ko. Kaso wala, empty, sabi ko, di balik. Ang nasa isip ko, parehas na lang po tayo magtulak pag ano na busog naman ng gas. Yung hinila ko. Damay. Ang layo, tas ang bigat pa. Tapos yun nga, dalawa sila kasi mag-asawa. Hindi naman pwedeng yung asawa, yung anong maliit yung asawa, yung lalaki. Hindi naman pwede siya kasi hindi naman marunong mag-drive yung babae. Yun nga, tapos pag yun ako sabi ko, kuha ko talaga sa ispo, okay lang sa akin kahit ano, dalawa kami ito magtulak at least may karamay ako. Yung pera ko ng Diyos, hinatid kami sa may Petron na ano, salamat sa kanya kasi talagang lahat ng bagay, lahat ng nangyayari, nararamdaman ko, nararanasan ko. Siguro, bagamat tuloy man tayo ngayon, hindi namin alam. Ngayon, bukas o mamaya, at least may nagawa ko mabuti at nakalulong sa pamilya. Lahat ko nangyayari, gusto ko lang pagpupuri sa pagsalamat. Sino pa po ang susunod na mag-pass? Pangit ka lang. Papalitan sana kita.
Sino pa po susunod na magpapasalamat sa Lord? Wala na po ba? Kung wala na po, ako naman po. Amen, ako nagpapasalamat sa Panginoon sa makiisip mo na lang yan para sa Panginoon kasi lobat. Ako nagpapasalamat sa Lord dahil sa kabutihan ng Panginoon, kalakasan, talagang, sabi nga, kahit kulang sa financial, basta masaya ang pamilya. At walang sakit, mas masaya pa po yun sa mas maraming pera, di ba? Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos talaga. Sabi ko nga, Lord, maraming salamat kasi bagamat kahit kulang kami sa financial, sama-sama naman yung pamilya ko at masaya. Kasi kaysa marami akong pera, hindi naman masaya ang pamilya ko. Hindi sama-sama, wala. Pero si Lord pa rin talaga namamagitan. Kaya maraming salamat sa Lord. Tapos ayun, i-share ko lang sa inyo na talagang napakabuti ni Lord. Yun sabi nga sa yung kay Sister Sharon, at saka yung kay Bro, at sa atin lahat. Tunay nga talaga na, sabi nga sa Lord, sa Diyos lahat ng bagay ay posible. Amen, no? Kaya nga, napakabuti ng Diyos kasi sabi nga, kahit hindi mo kaya sa Lord, talagang posible, talagang kakayanin talaga, kayang-kaya ng Panginoon. Katulad nung nangyari kay Sister Sharon, hindi niya kaya na maibalik yung pera na yon, pero ang Diyos talagang gumawa ng parang maibalik. Yung kay brother naman, talagang kailangan niya yung tulong ng Panginoon eh. Talagang nagpadala ang Panginoon sa kanya na hindi niya alam kung sino tatawagan niya, kung sino ayakutan. Kaya tawagan niya ako, di ko rin naman alam yung lugar na yun. At anong oras pa kami makakapunta doon, di ba? Pero ang Diyos talaga, pag hiningi mo sa Lord, hindi posible talaga na magpapadala talaga ang Panginoon para sa kanyang mga anak, no? Kaya nga sabi ko nga, Lord, sa likod ng sasakyan namin si AP, di ba? Kaya nang pinangalanan siya ng AP kasi answered prayer siya sa amin. Isi-share ko lang kahit konti. Sabi ko nga nung time, nangarap kaming dalawa na magkaroon ng sasakyan. Sabi namin, sana magkaroon na tayo ng sasakyan kasi talagang kailangan natin. Pero nung time na yon, wala kaming hawak na pera, wala talaga kami as in, nagkampas kami, wala kami talagang hawak na pera. Pero tunay nga talaga na sa Lord talaga, napakabuti ng Lord. Kasi sabi nga, ang lahat ng bagay kayang ibigay ng Diyos basta hiniin mo talaga, no? At punta kami dun sa tao. Sabi namin, ganito lang yung pera namin. Sabi namin, kalahati lang yung pera namin. Pwede po ba na ito muna? Hindi siya nagdalawang isip na sabihin na, sige, okay lang yan, ganito, gano'n, no? Sige, may maingay. Sino po yung maingay? Dito po muna magpasalamat. Gusto po magpasalamat. Pakinggan po natin, pag may ito po yung isa sa pinakamahalaga na pag may nagsasalita po sa unahan, pakinggan po natin kasi napakahalaga po na talagang baka po yung nangyayari din po sa amin, gusto nyo rin din po mangyari sa inyo yung pagpapala ng Panginoon na talagang hindi posible na mangyari din po sa inyo, no? I-share ko lang po ulit na nung nagkambas po kami na sasakyan, wala po kami pera o piso na dalaw, wala po kami. Talagang nagpunta kami dun sa tao, talagang pinanalangin namin na sana ganito, pumayag yung tao na ganito, yung kalahati lang ang babayaran namin, pero hindi nagdalawang isip talaga na pumayag. No, praise God talaga, sabi ko nga sa Panginoon, itong sasakyan na to, answered prayer talaga namin. Kasi nung time na pinanalangin namin, talagang ibinigay ng Diyos. Sabi nga with God, all things are possible. Amen? No? Talagang sa lahat ng bagay sa Panginoon ay posible. Kaya napakabuti ng Diyos. Ito pa ang pinoproblema namin, sabi namin, paano kaya namin mababayaran yung kalahati? Paano pa kaya namin mababayaran yung kalahati? Wala ng trabaho si Bro nung time na yon. Pero salamat sa Diyos kasi magpo-provide ng Panginoon. Sa 15, itong darating na 15, mapupulit na namin ang sasakyan namin. Talagang napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga, bibili ako ng, dapat ang ilalagay ko doon sa likod, answered prayer. Pero sabi ko, Lord, tunay nga talaga na ilalagay ko dito talaga yung with God, all things are possible. Para pag nakita ng ibang tao na pinanghihinaan, na wala silang mga pera, mababasa nito na, ay wow, sa Panginoon pala, walang bagay na hindi kaya ng Diyos. Amen. Basta manampalataya,
manalangin ka lang sa Panginoon, walang bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Doon po, yung talaga yung pinagkapitan ko nung time na yun eh. Sabi ko, Lord, ano pa namin mababayaran yung kalahati? Iaalis na si bro. Pero talagang nag-provide ang Panginoon talaga. Kaya sa 15 nawa, sabi ko, Lord, talagang samahan mo kami. Talagang, at ito pa yung isa namin din panalangin na nawa na itong 15, may bigay din sa amin yung papel para ano na rin namin sa pangalan ni bro. May ayos din sa LTO kasi ipaparehistro namin at ipapaayos din namin. Salamat sa Diyos. Sabi ko nga, Lord, tuloy nga talaga na walang-wala kami eh. Walang-wala kami pero talagang nagpo-provide ang Panginoon. Kaya ano yung mga kapatid, no? Huwag tayong panghinaan. Kung wala ka mong pera ngayon, lagi mong tandaan ang Diyos ay magbibigay talaga sa kanyang mga anak. Kasi walang posible sa Lord eh. Walang posible sa Lord. Nangarap kami magkabahay, wala din kaming pera, pinanalangin namin, binigyan kami. Tapos ayun, yung sasakyan na yan, talagang isang buhay na patotoo, nung time na yun ng gabi, sabi namin, kailangan namin na mag-front Lord ng sasakyan kasi yung sasakyan namin nagloloko. Pero talagang nagbigay ang Panginoon talaga. Ura mismo nung gabing yun. Talagang ang tao pa ang lumapit sa amin. Hindi kami mismo ang pumunta doon. Sabi namin, napakabuti ni Lord. Wala kaming pera. Sabi ko, yung kadi wala kaming pera. Sabi niya, pag-usapan natin. Sabi niya gano'n. Maya-maya, ito pala si bro, nagtatabi. Sa trabaho niya, nagtatabi. Sabi ko, magkano po yung tabi-tabi mo dyan sa alkansya niya? Dala-dala niya yung baunan. Ganyan. Siguro nasa kalahati niya, dala-dala niya yun. Sabi niya, bubuksan na natin to. Sabi ko, no? Tapos sabi niya sa akin, ikaw may pera ka ba dyan? Sabi ko, wala. Sabi ko, wala akong pera. Pero sabi ko, may ipapahiram ako sa kanya, 10K. Yung may dadagdag namin para mabuo namin ang 50K. Kasi 100,000, 50K sa pagpunta namin ng penny ng kalit, umayag siya. Tapos napakabuti ng Diyos, talagang sabi ko nga, Lord, paano pa, yun na, ulit-ulit ko sinasabi na paano pa namin mababayaran ako, Lord, na wala ng trabaho siya. Pero ayun, tunay nga talaga na, yung ibibigay pa namin, ibabayad pa namin, praise God, hindi naman po yung galing sa utang, kundi galing yun sa pinagpaguran with bro. No, kaya salamat sa Diyos, talagang gusto ko lang ibahagi sa bawat isa na isang malaking kalakasan natin yun na kahit wala tayong hawak, basta sa Lord natin ipagkatiwala, walang imposible sa Kanya, walang imposible talaga sa Panginoon. Kung nga talaga, sabi nga sa awitin, walang mahirap, walang imposible pag sa Lord mo pinagkatiwala. Kaya no, maraming salamat po sa ating Diyos na buhay. Sino pa po ang susunod na magpapasalamat sa Lord? Sige, kung wala na po magpapasalamat sa Panginoon, dadako po tayo sa special number. Sino pa po mag-aawit sa Lord? Okay, kung wala na po, dadako po tayo sa tithes and offering. Nakaalok. Mamimigay ako ng sobre para sigurado. Para walang tagyan. Ayan po. Para sigurado. Tumayo po tayo lahat para sa ating offering.
dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, patuloy ka namin ng Diyos Panginoon, O God, at magpapasalamat sa lahat. Yes, Lord. Sa iyong dakilang biyaya, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy ang Diyos na ipinataas namin, O God, ang present offering na ito, Panginoon. Lord, patuloy mo, O Diyos, na pagpalain, O God, upang mag-awit, Panginoon, sa nakalupong, Panginoon, na may bahay sa bahay, Amen. Panginoon. Lord, ikaw, Diyos, ang patuloy, Panginoon, na magpala, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang source ng lahat, Panginoon, ng bagay, Panginoon. Yes, Lord. Lord, you are, O God, the Jehovah Jireh, Panginoon. Yes, Lord. The great provider, O Yes, God. Lord. Kaya, Lord, patuloy, O God, na ikaw, Panginoon, ang aming, O God, na ipinagkakatiwala, Panginoon. Yes, Lord. Lahat ng pangangailangan, O God, na ikaw ang tatawid niya, O God. Lord, patuloy ka, Panginoon, na magbukas, Panginoon. Mag-open ka, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon. Yes, Lord. Lord, O Diyos, ang gulungawan ng langit, O God, ay patuloy mo buksan. Amen. Ibuhos, O God, ang nasaganang Amen. pagpapala para sa iyong mga tao. Lord, we give you praise, Lord. We give you glory. In Jesus' almighty name we pray. Everybody say amen. 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 Try ko lahat tayo umupo. Amen. Ayusin po natin ang ating upuan. Mga bata po ay mamaya na lang po ang mga bata magsalita. Pagkatapos ng ano. At yung mga nagsiselfone po, patayin po muna natin ang cellphone. Kung may Bible man po, pwede po natin yung buksan. Bible lang po. Hindi man namin kayo nakikita, pero si Lord nakikita. Kaya po nung atal. Amen. Handa na po ba tayo makinig sa salita ng ating Diyos? Amen. Amen. Isang po palakpakan po muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po tinatawagan po po ang ating kapatid na si Bro Manuel. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Bro Manuel. Praise. Praise. Pogi ako. Okay ba? Praise. Ang hirap ano. Pugi ka na, pugi. Praise. Praise. Ano, bawas mo yun. O, magkano? Kubira niyo tayo. Lakak man. Praise God. Hallelujah. Tayo ba yung lahat ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Yung mga bata natin sa likod pinagpala ba tayo, Lord? Pag nangiingay nyo, tapos pag tinanong kayo kung pinagpala kayo, hindi kayo makasagot. Pinagpala ba tayo, Lord? Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, bago mag-umpisa, may kwento ako sa inyo kasi nililig tayo sa kwento. Ito yung marahil na naikwento ko na dati. Lasa ko naalala ko yung parang prayer meeting. Maganda ikwento sa dati. May tayo sa isang lugar na yung asno, alam mo yung asno? Kabayo ba yung asno? Para siyang kabayo na Parang kabayo na parang sa... yung parang Parang nasa kalagitna. yun, nare-rentahan. So, sumakay yung lalaki. Sabi nung nagmamanage ng asno, Sir, etong asno na to, pag sinabi ng hallelujah, mas tutuloy po yan. Tapos, pag titigil po yan, sabihin niyo po, amen. Para tumugin. Ngayon, yung nalangaran ng asno, magandang ano, talagang maamis ka sa mga paligid. So, napakaganda ng paligid. Tapos, nung sumakay na, sige. Sabi, nung sumakay, hallelujah, hallelujah. So, ayun, tumakbo yung asno. So, nakikita niyo paligid, nakakalimutan niya, sige, hallelujah, hallelujah. Pero,
yung sumakay na aso niyo, kilala niya yun. Diba? So, hallelujah, hanggang sa nalibang na siya dun sa mga balikin. Napakaganda. Ngayon, pagdating doon sa dulo, nakikita niya na parang may bangin na doon. Dali siya. Tapos hindi niya gusto niya itigil kasi nakita niya na yung bangin. Nakakalimutan niya na ngayon kung ano yung code para tuwigil yung aso. Ano yung code ng aso para tuwigil? Amen. Naalala niyo pa. Kasi wala tayo nakikita magandang pagkakita. Nakatokus tayo sa kwento. Ngayon, nakalimutan niya na dahil nakapokus talaga siya sa paligid. Napakaganda ng paligid. Dahil sa ganda, nakalimutan niya na kung ano yung code para tumigil yung aso. Tapos, malapit na sa bangin. Ngayon, nangangamba na siya. Saan lumapit siya? Walang iba. Sa ating Panginoon, nanalangin siya. Lord, tulungan niyo ako, nakalimutan ko yung pastor, yung paano tumigil tong aso na to. Malapit na ako sa bangin. Wala pa rin. Anong code nito? Hindi ko ito iligin. Ako siya, nalalangin ng tayo. Di ba pag nananalangin tayo, saan tayo nakatapos? Amen. Sa iyo, bumig ko yung aso. Lord, tulungan mo na isipan mo rin sa aso nito. Pag-ending ng prayer niya sa pangalan ni Jesus, Amen. Tumigil yung aso. Ngayon, hindi siya nahulog sa bangin. Wala lang, share ko lang. So, balik tayo sa tema. Diba? Mga kapatid, huwag po tayo ingay mag-focus po tayo ngayon sa salita ng Diyos sapagkat lagi namin sinasabi na ang salita ng Diyos ang siyang gawin natin dito sa mundo nito. Sapagkat itong mundo na tayo, isang sarang talaga ang kasamaan. Talagang hindi dapat tayo matangay na kung ano man ito sa Panginoon sapagkat tayo nakakakilala na sa Panginoon. Bakit dapat tayo na lumami. Amen? Tayo po ay panalangin. Ang magdakilan sa lahat. Pinupuri ka namin ang dakilan sa nasakta. Panginoon, naririto kami, Panginoon, sa iyong harapan, ay patuloy na makikinig ng iyong salita. Patuloy na ikaw, O Diyos, ang nakita at ikaw ang marinig. Hindi ako, Panginoon, sa pagkakaroon ng kaalaman. Hindi mo ako sa kalooban ng karunungan at kaalaman. Ngayon, di po Panginoon, dalangin ko ang patuloy na maging salita namin ito, Panginoon, ang iyong salita. Patuloy na gabay sa aming buhay at patuloy na magamit namin sa aming pamumuhay na malaman namin, O Diyos, na ang iyong salita lamang ang aming pagtitinda, ang aming gagawin sa aming buhay. At patuloy nga, O Diyos, ikaw, Panginoon, ang aming gabay sa aming buhay sapagkat hindi namin makakaya sa aming buhay kapag ikaw ay wala sa amin. Patuloy ka, O Diyos, ay manahan sa amin. At patuloy na ang salita mo ay manahan sa amin at hindi mawala. Kung ano mang Panginoon, ang aming nararanasan, ay patuloy mo agad na nararanasan na hindi maganda. Patuloy mo agad na gabayan kami, Panginoon. Hindi kami magtatagumpay pag sarili lang namin at wala ka sa amin buhay. Kaya hindi po, Panginoon, ay patuloy mo kung nagkakasala sa iyo, ay kami humingi ng kapatawaran at talagang karapat dapat sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong butong anak na sa Kristo, kami naligtas at hindi po, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa aming nagawa, dahil sa iyong salita at nagawa. Ikaw, O Diyos, hindi sa amin, ang panadubo mo, ang umagos sa krus ng Kalbaryo, ang siya maglinis sa aming Panginoon. Patuloy mo, O Diyos. Aming pinupuri, nagdadakila at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang topic po natin ngayon, pananampalataya. Sino po nananampalataya dito? Lahat po ba tayo nananampalataya? Saan tayo nananampalataya? Sa Lord. Diba? Sabi dito, ang pananampalataya ay may tatlo to, pero para siyang apat. Tingnan natin kung ano ba yung bagay na kaya tayo dito para makinig at malaman natin ang salita ng Panginoon. Malaman natin kung anong pananampalataya meron tayo. At kung ano man yung mga pakinig dito na pananampalataya natin sa Panginoon, ay dapat na natin baguhin. Dapat na natin alisin. At kung ano man yung pananampalataya na hindi kalooban ng Panginoon at hindi
para sa Panginoon, palatayang matuwid at marangal at kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi nga, alam niyo po ba yung pananampalataya? Anong ibig sabihin? Alam niyo po? Kaya, sige nga, ano nga yun? Amen. So yan, sister, pagbukas na Hebrew 11. Hello. Iwasan mo na lang yung ano, yung volume. Please. Yan, sabi dito, ang pananampalataya, katiyakan na magaganap, matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Sabi dito, at ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Praise God. Praise ang tanong ba? Mahalaga ba ang pananampalataya? Amen. Para sa atin, mahalaga ba ang pananampalataya? Amen. Amen. Diba? Sa 6. 6 lang. 11, 6. Sabi dito, hindi makapagbibigay ko sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat paniwala may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Amen? Number 1, pananampalataya ng demonyo. Naniniwala ba tayo ng demonyo na nananampalataya ng isang Diyos? Praise God. Yan. Sabi nga, biblical din yan. Ang Diablo ay nananampalataya din ng isang Diyos. Alam din nila ang salita ng Diyos. Alam din nila yung mga bagay na yan. 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 Alam niya din na ang salita ng Diyos. Pero ang kaibahan kasi sa atin, alam din natin ang salita ng Diyos. Ang kaibahan sa demonyo, hindi niya pinamumuhay ang salita ng Diyos. Tayo ba pinamumuhay natin ang salita ng Diyos? Amen. Amen. Sabi dito, kapag sumasampalataya ka sa Panginoon, gayon din ang demonyo. Kung ito ay natatakot at nanginginig, o irritable, ganon din ang demonyo. Lumapit ka sa Lord, ganon din ang demonyo. Lumalapit din sa Panginoon, di ba? Pero ang paglapit niya, nakunan yung paglapit niya si Job, sinubok, lumapit ka sa Panginoon. Kung tatanggalin mo, pagpapala niya kayo. Di ba? Ano? Pero si Job hindi na natukso sa ibigay ni Diablo na pagsubok talaga. Kahit anong mangyari, nandun yung pananampalataya niya. Pananampalataya niya. Na ang Diyos, kahit anong mangyari, pupurihin at pupurihin niya. Ngayon yan yung asawa niya, tinakbol na siya talagang, ano ba yung Diyos mo? Nagganyan ang nangyari sa'yo. Hindi ka na pinakikinggan ng Diyos mo. Pero sino? Hindi niya pinakinggan yung bulong ng asawa. Nakapokus siya doon sa Diyos dahil nananampalataya siya at naniniwala sa salita ng Panginoon. Diba? Sabi dito, pakita natin Sister Innocent Chapot na para makita na nananampalataya talaga ang demonyo na may isang. Yan. Sabi dito, naniniwala ka na may isang Diyos. Mabuti o yun. Pero kahit ang masamang espiritu man ay naniniwala rin at nanininig pa nasa tao. Take degree mo para makita natin ang salita diyan. Okay. Yan. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Tayo ba ay nananampalataya tapos nanginginig pa? O nag-irritable tayo kasi baka hindi mangyari sa atin ang pinapanampalataya natin. Lord, bigyan mo ng ganito, bigyan mo ako. Nananampalataya ako, Panginoon, na mangyayari ko sa buhay ko. Pero nananalangin ka gano'n,
Amen? Kaya kung kayo man ay nananampalataya at nagdadalang isip, alisin niyo na po yun. Ang gawin niyo po, pag nananampalataya na kayo, tanggapin niyo lang na hindi na at binigay na ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tapos, ang iba pa dyan, nananampalataya siya, naniniwala sa salita ng Diyos. Tapos, ginagawa niya din yung naniniwala siya sa salita ng Panginoon. Doon din naman si Satanas naniniwala niya sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ko kanina, na ang pinagkaiba lang natin sa Satanas, ang paniniwala natin sa salita ng Panginoon, tayo pinamumuhay natin yung salita ng Panginoon. Pero si Satanas, sa lumat, parang ayaw niya sundin yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Yan po yung una. Pangalawa, pananampalataya, sabi sa Biblia, pananampalatayang baog. Ano ba yung pananampalatayang baog? Yung baog patay. Pananampalatayang patay. Amen. Sabi dito, pananampalataya lang ito na maaaring pinapakita sa pamamagitan ng salita. Yung salita na pananampalataya ako. Diba? Ngunit hindi pinapakita sa gawa at katotohanan. Amen. Sino yung gandang nagsasabi na mas maganda kaya talagang bilang Kristiyano kang makikilala kang Kristiyano dahil sa gawa? Hindi mo kailangan i-broadcast na ikaw ay Kristiyano sa mga tao na hindi nakakilala sa'yo. Maganda yung tao na hindi nakakilala sa'yo sa mga Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon dahil sa gawa ka. Pero pag nagkasalita, ay ibang masilip ang pagiging Kristiyano na hindi po panay salita na pagkakuro, gawa mo. Paggawa naman sa kalooban ng Panginoon. Ang hirap po doon para sa atin masakit, pero bilang isang tao, yun ang nakita sa'yo. Kaya mas maganda yung hindi mo sinasabi ng ito kay Kristiyano. Minsan, parang kaya born again ka ba? Tay. Kristiyano ka ba? Kasi doon lang sa gawa mo, sa kilos mo, magkakaroon ka, nananampalataya ko sa Panginoon. Diba? Kasi nakita sa gawa. Kaya mahalaga, tumahimik ka na lang. Diba? At ibawi mo sa gawa. Amen. Yung gawa na ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi gawa kayong gawa para patunayan sa tao na kayo ay nananampalataya ng buhay sa Panginoon. Amen? Sister, pagbukas mo na ng Santiago, anak mo lang, 17. Sabi dito, okay lang ba yan mo? Sige, para sa ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito pinakikitaan ng mabuti gawa, wala ito kabuluhan. Sa ibigin naman. Yan, sabi dito, pakita natin yung patay. Gayun din naman, patay ang pananampalataya, walang kalaking nagawa. Patay ka lang boses. Kapatid, ano naman ang lalap sa buhay mo? Sabi na yung uy, Kristiyano ako. Pinagmamalaki mo kang Kristiyano ka. Mahirap po talagang magsalita. Kaya mas maganda talaga gumawa ka na lang. Kung pagkakilala mo, nananampalataya ka at Kristiyano ka, na ang ginagawa mo ay ayos sa kalooban ng Panginoon. Mahirap yung diba, sa atin, lalo na sa atin na narimita tayo sa labas. Sasabihin, mag-isip lang yung linggo. Pero, grabe man, isa rin. Grabe ang muta-muta sa rin ang paglawag ng iba. Diba? Mahirap po yun. Yung para sa atin masakit. Diba? Kaya nang pagdating tayo sa church, huwag na po natin sayakin kung bakit tayo naragin ito yung video. Tuwing linggo na nga lang po tayo nakakapunta rito, hindi na tayo nakakapunta
praise God. Sa araw ng linggo, talagang ibigay mo ang puso mo sa Panginoon. Talagang, alam mo, hindi ka na nagdadalang isip, huwag ka na makamba. Yung mga alalahanin mo dahil kung talagang nananampalataya ka sa Panginoon, sabi ko nga kanina, ipanalangin mo sa Panginoon at tanggapin mo na sa sarili mo, nananampalataya ka na natanggap mo na yung hinihingi mo sa Panginoon. Diba? Yun ang buhay na pananampalataya. Huwag ka na mangamba, huwag ka magiging hinihingi lang. Kaya ang demonyo. Amen? Yun. Sabi dito, ang gawa ay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Diba? Para katawan ng taong hiwalay ng kaluluwa. Pag ang tao ba'y wala ng kaluluwa, ano? Buhay pa rin? Patay pa din. Yun. Patay din. Kasi wala siyang kaluluwa. No? Sabi nga sa 26, Mr. Ang pananampalataya, pag gusto niyong basahin sa Santiago, kung gusto lang ang pananampalataya. 26, Mr. Para malaman natin na yan. Sabi dito, patay ang katawang walang espiritu. Yun yan, kanina. Gayun din naman, patay ang pananampalataya kung walang kasamang gawa. Di ba? Lang pinapakita sa atin dito. Mahalaga ang gawa ng isang Kristiyano. Gawa maayon sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Para maging buhay ang ating pananampalataya. Ay, pakita natin sa gawa. Diba? Mahirap yung mga bagay na tayo ay puro na lang salita, pero puro sa gawa. Diba? At di naman tayo kandidato na tayo ay mga kampanya. Pagsabi sa kampanya, napakaramang salita. Tapos pagdating na nakahalal na, blood control lang yun na. Hallelujah. Yun nga, napakabuti ng Panginoon. Mayroon din naman hiduang pananampalataya sapagkat maaaring nagpapakita ito. Ito yung ano kasi baka ma-misinterpret natin yung gumagawa naman ako, kumikilos naman ako, pero hindi pa rin ako nabubunan na pananampalataya ang buhay sa Panginoon. Kaya dito, mayroon din namang hiduang pananampalataya sapagkat maaaring nagpapakita ito ng paggawa. Ngunit ang gawa ay hindi ayon sa kalooban ng ating Diyos. Yung sinasabi ko kanina, na pag tayo gagawa, ayon sa kalooban ng Panginoon. Diba? Sapagkat ang kanilang sinusunod ay utos ng mga tao at hindi ayon sa kautosan ng Diyos. May ano ba yun? Yung sa Catholic, di ba may ano sila? Yung tao. Hindi naman ko kailangan kasi nanggaling din ako doon. Sinasabitan nila ng sampagitan. Diba? Akala ba nila na sila ay sinasabitan nila ng sampagitan. Diba? Masasabi ba natin ko kayo? Walang nakalagay sa Biblia na sabitan ko ng gano'n at ikaw ay mindless. Diba? Ngayon, kikita ng sarili ano, ay ito magsasunod ka na sa Panginoon sa grabe sa laman na tayo ito. Pero yun yung tradition nila. Yun ay gawa na hindi kalooban ng Panginoon. Amen mo ba? Praise God. O ba't ibuksan natin yung Mateo 15:89. Ito yung sinabi ni ito na. Yan. Sabi dito, ang paggalang sa akin, ang bayang ito ay pagkumari lamang. Sapagkat sa bibig ay hindi at hindi sa puso ito bumubukan. Ito, medyo malabo pag tinitindi natin. Wait tayo. Diba? Kasi pagkiyaan mo sa wala. Gawa, 15:1. Basahin natin yung buong text ito para malinaw.
Sabi dito, pagkatapos lumapit si Jesus, ang ilang para sa iyo, ang mga tagapagturo ang utusan na galing sa Jerusalem at siya tinanong nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuruan inana natin sa ating pagkamuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kaway ayon sa tamang paraan. Ito ang sagot ng Panginoon. Sinagot sila ni Jesus, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Dahil sa inyong mga tradisyon. Next. Igalang mo. Ayan na yun. Ay, yan ba ito? Pero ba yung binasa ko? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. At sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Di ba? Sige, next. Ito yun. Ito natin mga unawa niya. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ano mang may tutulong ko sa inyo ay ihahandog ko na sa Diyos. Diba? Tradition nila yun. Balik po sis. Yan. Dito natin mauunawaan yung sinasabi, akala mo na nanampalataya ka na may gawa. Sabi dito, ito yung tradition nila na kapag kailangan ihandog nila sa Panginoon, hindi na nila kailangan magtulong sa ama nila. Tinuro ba sa atin ang Diyos yan? Na kapag tayo naglalagay dito, hindi na natin kailangan magbigay sa Panginoon ay sa ating mga magulang. Kailangan sa Panginoon. Yung tradition nila. Next. Hindi na niya kailangan tulungan Hindi na niya kailangan tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Diba? Tradition nila yun. Nakapag-ibigay ka sa Panginoon, hindi mo na kailangan magbigay sa anak ina, sa mga magpili mo. Diba? Sa ating ba ginagawa natin? Kung sabihin mo, nagbigay ako dito. Hindi ko na kailangan, pagpapalaan ba ako ng Panginoon kapag hindi ko natin naman yung magulang ko. Yun yung tradition lang nila. Kaya masabi ko nila, mahirap mag-sumpit ko sa mga. Iwasan po natin yung mga tradition yan. Pagpasi po tayo dito. Kaya po masabi, sige natin itong araw, gabi, wala pong nakalagay dito. Ang sabi nga doon sa Biblia, biblical pa, mahalin mo ang iyong ama at ina. Amen. Diba? Mahal pa natin ang ama at ina natin. Diba? Pero mas mahal natin ang Panginoon. Pag mahal natin ang Panginoon, kapag mahal natin ang magulang natin, mahal natin ang Panginoon. Kaya kung magbibigay kayo, dito sa loob, yung ipapalimutan din ng magulang. Yung information lang hanggang nabasa natin sa verse 1. Sige, 7. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ano sinabi ni Propeta? Ito yung binasa natin kanina. Ang paggalang sa akin ng bayan ito ay pakunwari lamang, sapagkat bibig at hindi sa puso binubukan. Dito, hindi naman lilig sa atin dito sa